Ang ating pupaunahin ay walang iba kundi si Ma'am Sheila Tevia Bonifacio. Magandang gabi po dito sa Europe at magandang umaga dyan, Ma'am Sheila. Yes. Yes. Okay. Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Roma at dito sa mga tagapakinig at taga-subaybay po ng Ugnayan sa Himpapawid. Okay. Maraming salamat po sa pagpapaunlak na alam po natin na napakalaki ng distansya ng oras at sakripisyo talaga na makapinayin po natin. Maraming salamat po Sheila. So ito po umpisa na po natin ang ating pagtatanong. Ano po ba yung 1 billion rising o OBR at bakit mahalaga na gunitahin at isayaw natin ito taon-taon? Oo. Sige, yung 1 billion, siguro mga brief history ng 1 billion rising. Yung 1 billion rising, it's a global campaign na nag-outgrow nag-grow out dun sa V-Day o yung V-Day kasi ito yung activist movement that was found to end violence against women and girls na founded by
Eve Ensler na siya ring founder ng 1 Billion Rising Campaign. So, kampanya siya. So, kampanya siya na um, nilalahukan ng iba't ibang mga bansa para doon sa yung sa symbol of solidarity sa mga kababaihang dumaranas ng pang-aabuso, pang-aapi, harassment, yung rape. So, yun yung 1 billion rising. At sa sa parang madaling salita, isa rin siyang platform para i-advance yung issue ng mga kababaihan sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng mundo. Yeah. At syempre, yung kahalagahan din niya dahil nga siya isang kampanya, so na itataas yung consciousness and awareness ng mga tao hinggil doon sa iba't ibang issue, economic, political, ng mga kababaihan. Kaya sayaw kasi yung tawag dito, sayaw yung ginamit na form, but it's just a form. So sabi nga, it's more than the dance, but it's the tawag dito, yung kanyang esensya. Bakit ba sumasayaw? Bakit ba lumalahok ang mga tao doon sa 1 billion rising? It's simply because naiintindihan ng mga tao na through pagsasayaw, na-express nila yung solidarity nila sa mga dumaranas ng karahasan. Kaya yung 1 billion rising, it's not only for women, but it's also for everyone who advocates of yung flight ng mga kababaihan. Okay po. Sa pangalawang tanong, sa isang dekada na po ng OBR, ano na ang mga naabot na pagbabago sa kalagayan ng mga kababaihan? Grabe, no? 10 years na ang 1 billion rising. So nagsimula siya ng 2013, no? 2013. Marami na yung maraming lumikha kasi ng impact yung 1 billion rising na kung saan parang yung concept ng 1 billion rising, kaya siya 1 billion kasi isang bilyong babae, parang 1 out of 3 women ay tawag dito nakakaranas ng karahasan. So since the 2013 nag-start yung campaign na 1 billion rising, yung impact niya sa iba't ibang mga bansa, biruin mo, kasi ang symbol niya February 14 siya, every February 14 siya globally sineselebrate. So sabay-sabay yung iba't ibang mga bansa na nagdaraos o ginugunita yung nagdaraos ng kampanya. It started parang mga around 160 to 190 countries. And parang sa loob ng 10 taon, mga more than 200, around 300 countries na yung lumahok doon sa kampanyang 1 billion rising. So mga impact niyan, for example, yung sa Guatemala, no, yung rising na ginawa nila doon, nagput into pressure para ma-ensure yung pregnancy under 16 was classed as a rape. No? And then dito naman sa amin sa Hong Kong, nung binitbit namin bilang isang mayor na kampanya noong 2015, kung saan ang tema ng 1 billion rising is 1 billion rising for justice, yung kaso ni Eriana, isang Indonesian migrant workers na minaltrato ng kanyang amo. So by the following year, na-convict because of the pressure nung society, tapos binitbit din siya globally. So na-convict yung amo, no? And then si Eriana bilang biktima ng pang-aabuso physically, ay ngayon bahagi na rin siya ng movement namin dito sa Hong Kong. Of course, bumalik na siya sa Indonesia, pero time to time bumabalik siya rito sa Hong Kong. Yung doon naman sa Bosnia, no, yung rising na ginawa nila
is help to produce the pressure that led to yung major investigation dun sa isang rape case during wartime. So, parang kung titingnan, sasabihin na, sayaw lang yan, parang wala namang ano, ganyan. Pero yung essence na nagsasama-sama yung iba't ibang mga kababaihan sa iba't ibang mga mundo, nakaka-create siya ng impact, nakaka-create siya ng isang energy na kung saan nagkakaroon ng inspiration yung ating mga kababaihang sa simula mahina ang loob para itulak yung kanilang case. Pero dahil doon sa suporta na nakakita, hindi lamang sa bansa nila, kundi sa buong daigdig. So nagkakaroon sila ngayon ng lakas ng loob para lumabas, para lumaban, para ipakita na ang mga kababaihan ay hindi lamang tinatanggap yung karahasan na nararanasan nila. I think yun yung isa sa loob ng 10 taon ay nakikreate ng 1 Billion Rising campaign. Okay. So, kumbaga pagpapakita ng pagkakaisa ng mga kababayan, kumbaga sa pamamagitan ng pagsama-sama sa sayaw na ipapakita. Parang nagiging boses na rin po yung pagsasayaw. So, pinangungunahan siyempre lagi ng Gabriela, no? O yung militant women's organization. So, yun po, dahil yung ating Gabriela, chairman ng Gabriela Hong Kong, maaari niyo po bang maibahagi paano niyo naitatag yung Gabriela Hong Kong para din sa impormasyon, no, para sa mga nagnanais na mga kababayan magkaisa at magtipon-tipon at magbuo ng Gabriela? Baka pwede niyo maibahagi yung naging inyong karanasan, no? Paano niyo ba ito natatag dyan sa Hong Kong? Okay, sige. Siguro additional lang muna dun sa pangalawang punto. Yung sa pagsasayaw kasi, 'di ba, usually kasi yung mga kababayan natin medyo may takot sa rally, ganyan, yung paglahok sa mass movement kasi parang feeling nila para lang yun sa mga malalakas ang loob, ganyan. Pero through pagsasayaw kasi, it's a very expressive way na alam ang mga Pilipino ay tawag dito, tatak niya yan na mahilig siya sa mga cultural, ganyan. At saka madali lang din naman kasing lumahok. So para dun sa mga medyo mahiyain, kahit one to lang ng mga step, so they can join and they can express actually their support to the to the women in distress. So now Gabriela Hong Kong established in 2009 as an alliance of progressive Filipino migrant organizations. Yung dahil alliance siya, so yung mga founding member niya ay mas naunang naitatag way back pa ng 1990s or way back pa ng 1990s or 1980s kasi yung dalawa sa aming founding member is also a founding member noong oldest Migrants Alliance dito na Migrante Hong Kong o yung United Filipinos in Hong Kong. So sa kasalukuyan, meron kaming 7 affiliated organization. One is based in church, yung WOPIC, Women's of PIC Choir o yung WOPIC Antique. And then meron kaming 2 LGBT organizations, the Phil Guys Gabriela Association and Filipino Lesbian Organization. And 2 chapter ng Gabriela Hong Kong Bank and Gabriela Chater Road, and yung aming pinaka-oldest member or founding member namin sa Gabriela ay yung Filipino Migrant Women's Organizations of PhilWom. So, yun yung nature ng Gabriela dito kasi nakita naman natin sa ilang dekada na rin ng migrasyong Pilipino. Ang parami ito. Nung simula, ang mga unang mga migrante kasi yung mga sa Saudi, 'di ba? Yung mga tawag natin mga Saudi boys, yan. Sa Korea, ganyan. Pero kasi habang tumatagal yung sistemang labor export program,
nagiging clear yung disenyo ng importasyon ng lakas paggawa at dumadami yung lumalabas na mga kababaihan, no? Tawag dito, kaya sa labas ng bansa ay masasabi nating ang kalakhan parang 95% ng mga manggagawang Pilipino ay babae. Kasi nga, doon sa disenyo niya na yung labor export program is actually a commodifications of women. Yung pagbebenta sa mga kababaihan para sa isang murang lakas paggawa. Kasi ang kinikreate na trabaho o ang ino-offer na trabaho is mostly domestic work. And alam naman natin sa isang sa isang feudal patriarchal na lipunan, ang yung gawain sa loob ng bahay ay parang gawain lamang ng kababaihan. Kaya basically, yung labor export program was designed to commodify women, no? So, kaya talagang magra-rise yung needs of women to be organized, no? Kasi siya ang kalakhan eh. Biruin mo kung hindi lalahok ang mga kababaihang migrante sa pakikibaka ng mga migrante at pamilyang Pilipino, ay hindi magtatagumpay or hindi ka makakakuha ng kahit na anumang ganansya para sa mga OFWs kasi kalakan niya kababaihan. So, I think yan yung isang rason bakit itinayo yung iba't ibang mga Gabriela chapter overseas. Actually, hindi naman Gabriela Hong Kong ang pinakaunang overseas chapter eh. Ang pinakaunang overseas chapter ay ang Gabriela USA. So, from there, nag-organize na. At kami nga, medyo late bloomer nga kami dito sa Hong Kong actually. Kasi bagamat malakas yung ating Broad Migrants Alliance, yung alyansa pa ng kababaihan o yung most progressive organizations ng kababaihan which is Gabriela Hong Kong, ay 2009 lang na establish. No? Dahil nga dun sa nakikitang needs na kailangan magpalakas. Kasi nga, ang movement sa labas ng bansa is actually a women movement. Ganon. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Sheila. Okay. Batay doon sa ano naman po ang kalagayan ng mga trabahador ng kababaihan dyan sa Hong Kong? Marami bang natatanggap na hinahing ang Gabriela Hong Kong mula sa mga kababaihang Pinay sa Hong Kong? Sama yung Yeah. Oo nga. Sige. Tawag dito. Marami kung sa marami. Tawag dito. Kasi nga, sa Hong Kong, nag-e-exist yung tinatawag nating modern day slavery na kung saan, tawag dito, may mga anti-migrants policy din talaga sa Hong Kong na hindi favorable sa mga migrante. No? For example, yung aming kampanya na living wage. Kasi nga, tawag dito, ang mga migrant domestic workers ang isa sa pinakamababang sahod ng mga manggagawa dito na tumatanggap ng sahod dito sa Hong Kong. Dahil din doon sa polisiyang we are excluded from statutory minimum wage. No, kaya nananatiling slave wage ang sahod ng ating mga migrante dito sa Hong Kong. Isa pang mga natatanggap namin yung mga abuses sa employer. Ganyan. Halo yan eh, physical, mental, tawag dito, emotional abuse na nararanasan nila. Dahil din sa mga kondisyon o mga polisiya na nag-create bakit na napuput into risk yung condition ng ating mga kababayan dito. For example, yung living condition is not really favorable talaga. Hindi talaga siya okay. Dahil sa liit ng mga flat dito sa Hong Kong, so usually, meron lang itong 2 hanggang 3 room.
So pag ganun na kaliit ang size ng tirahan ng amo mo at nasa live-in arrangement ka, ibig sabihin ng live-in arrangement, hindi ka pwedeng mag-live out kung wala kang tutulugan sa bahay ng amo mo. So yung amo mo will just let you stay sa living room, sa kitchen. Tapos nga nung 2017 nagkaroon ng parang research yung isang NGOs natin dito na Mission for Migrant Workers, or yung research nila na pictures in the inside, na kung saan ipinapakita doon yung iba't ibang accommodation situation ng ating mga kababayan na merong natutulog sa taas ng CR, ginawan lang ng parang platform, yung iba nasa cupboard pa nga. Akala mo cupboard, pero pag binuksan mo, actually yun ang tulugan niya. So imagine mo yung cupboard parang nicho. 'Di ba? Eksaktong-eksakto lang na makahiga ka. Wala kang space. So yan yung mga karaniwang nare-receive naming reklamo. And tapos yung ding sobra-sobrang trabaho dahil nga naka-live-in ka sa amo mo. So basically parang tawag nila 24/7 kang na tawag dito on call sa duty. Kasi kahit Parang hindi dito kung tawagin namin nakalibing. Oh, Imbis na living. Oo. Living kasi hindi ka na Then, makaalis-alis sa trabaho. pero di ba imaginein mo, kahit madaling araw, pwede kang katakwin ng amo mo, o dahil may susi naman sila ng kwarto mo, anytime pumasok ka, wala kang privacy at all. So, tapos, ang pinakamasama pa, legal ang termination dito. So I think yan ang hindi masyadong alam ng ating mga kababayang nag-a-apply dito sa Hong Kong. They thought na parang di ba kasi syempre parang pangarap natin makapunta ng ibang bansa para makapagtrabaho, makumita para sa pamilya. So parang dahil hindi naman ipinapakita sa telebisyon yung talagang totoong kalagayan dito sa Hong Kong, ang dami nagpapalagay na Hong Kong was one of the best destination para sa ating mga kababayan. Ang problema, pagdating mo dito, legal ang termination. So, yung pagiging legality ng termination ay tawag dito, yung hindi mo alam na kahit isang araw ka pa lang nag-i-start sa amo mo, kinabukasan pwede kang mawala ng trabaho. Walang job security at all. Ite-terminate yung kontrata mo without valid reason, wala kang habol. Kasi nasa batas naman nila yon na both employee and employer ay pwedeng mag-terminate ng contract. So kung pumunta ka rito sa Hong Kong at nag-apply ka through recruitment agency, nagbayad ka or nangutang ka para makapangbayad doon sa mga iba't ibang klaseng fees na sinisingil sa'yo, pagdating mo dito, walang guarantee na mababayaran mo yun eh. Kasi nga karamihan dito, meron din kasing belief minsan yung mga Chinese, 'di ba? Minsan may mga amo na pinapupungsoy ang 'di ba? Pag hindi compatible sa pamilya nila yung kanilang workers, nasa airport pa lang sasabihin nila sa agency, I will terminate the contract, I don't like her. Wala kang magagawa, balik ka ng Pilipinas. Kasi ang problema pa, hindi katulad sa ibang bansa na pwede kang, 'di ba, pag na-terminate ang kontrata mo, pwede kang maghanap ng employer. Tapos maghintay ka ng visa, doon ka lang. Dito sa Hong Kong hindi kasi meron kaming 2-week rules na tinatawag. Yung 2-week rules, after termination ng contract, ay kailangan mong bumalik sa place of origin mo at doon ka maghintay ng visa. So, kaya siya, tricky in a way. Okay, siguro Hong Kong ang isa sa pinakamataas na sahod among Asian country, 'di ba? At medyo may pagka-liberated din dahil meron kaming isang araw na day off every week. Compare mo naman sa ibang mga bansa sa Asia, 'di ba? Na mas mababa ang sahod, wala pang mga day off. Pero malaki rin yung kawalan ng job security, malaking banta rin sa loss of potential income, loss of job. Yun ang grabe. Umiiyak yung mga bagong migrants dito kasi hindi nila alam pagdating nila dito, kala nila pwede silang maghanap ng amot, mag-stay pa rin dito para hintayin ng visa. Pero no, dahil dun sa mga mga policies ng mismong Hong Kong government,
ay hindi favorable talaga sa mga migrante, sa mga migrants, no? Yan ang mga karaniwan naming problema dito. Talagang ano yan, yung may tatawag na lang na in the middle of the night, especially during this pandemic, no? Yung 3 taon na yan. Nung hinit ng fifth wave ang ng COVID ang Hong Kong, talagang yung problema sa temporary shelter ay naging malaking issue namin. Kasi nga wala ka naman talagang bahay dito sa Hong Kong dahil ang bahay mo ay bahay ng employer mo. So, nung nagkaroon ka ng COVID, hindi ka papapasukin ng employer mo sa bahay nila dahil takot din silang mahawa sa'yo. So, just yung madaling araw na may tumatawag sa mga telephone namin at nagpapa-rescue dahil nasa labas daw sila ng park. Nung February pa naman din, winter dito nung fifth wave eh. Kasi syempre ang lamig-lamig, may sakit, may nararamdaman ka ng sakit, tapos nasa labas ka pa. 'Di ba? Kasi meron din talaga mga employer na walang puso na hindi man lang inisip saan pupunta yung katulong ko kung ite-terminate ko siya ng 2:00 ng madaling araw. Kahit nga transportation, wala siyang masakyan eh. So, talagang yung mga kababayan natin, yan, yung shelter, temporary shelter pag na-terminate sila is one of the issues talaga dito. Kasi wala naman din pino-provide. Biruin mo, ilang migrant workers dito meron ang Hong Kong. Mga around 300,000. Pero ni isang shelter, wala ang Hong Kong government. At ang ating yung ating Philippine consulate, meron lang isang shelter na kaya lang mag-accommodate ng mga around 10 to 12 na migrant workers. So imaginein mo yung ganong klase ng condition. So well, sa mga kababayan natin siguro na nagbabalak na pumunta dito, hindi ko dinidiscourage eh. Pero actually kailangan yung ihanda yung inyong sarili na may ganong kondisyon. Oo, may ganun kayong kondisyong dadatnan sa Hong Kong. Hindi siya isang parang kasagutan ng problema natin economically ang Hong Kong. Kasi talagang yung mga polisiya niya, 'di ba, ay naglalagay doon sa mga vulnerableng kalagayan ng ating mga kababayan dito. So, I think yun. Ma'am Sheila, may follow-up question lang ako. So, ibig sabihin, wala sa inyo dyan sa Hong Kong na tipong para kagaya dito sa Italy na pagka magkakaroon ng long-term permit ba na pwede kang matagalan na tumigil at magharap ng trabaho, kung mawala ka ng trabaho. Walang ganun dyan sa Hong Kong yung wala. Wala. At saka isa problema pa dito sa Hong Kong, din talaga, kahit gaano ka nakatagal dito, once na nagpumasok ka dito as domestic workers, yung status mo hindi yan mapapalitan. Hindi ka rin pwedeng mag-jump into other work. So, domestic work lang talaga ang pwede mong pasukan dito pag pumasok ka as domestic work. Kaya wala siyang job security eh. Kahit yung iba dito, tumagal na parang 30 years, 35 years, ganyan. Hindi katulad sa ibang bansa, pag after 7 years, pwede ka na makakuha ng residency, tapos magpalit ka ng ibang job description, di ba? Dito wala. Talaga kung domestic lang talaga. Yes. Kaya maraming talagang gustong lumipat ng bansa from here. Pero pag nakatagpo ka naman ng maayos na employer, aalagaan ka naman talaga nila. Yung iba dito din naman. Kaya parang yung iba dito tumatagal sa isang employer eh. Yung employer nila from very beginning, yung parang pinalaki na nila yung alaga nila hanggang yung alaga na nila pumirma sa kanila. Pero hindi yun yung general na kalagayan. Actually, yung mga ganong kalagayan, one of a kind. Kasi yung general situation talaga dito ay hindi ganon. Abuse ang mga migrant domestic workers. Hindi man physically, pero yung working condition nila, yung tipong walang pahinga. Kasi kami, experience namin talaga doon sa mga una kong amo. Gigising ako 5:00. Tapos, matutulog ako alauna, 2:00 kasi doon pa lang ako pwedeng magpahinga dahil wala akong sariling room.
So, hihintayin kong matapos yung amo ko na gamitin yung living room. Pag Sabado, Diyos ko, gusto yata magdamag manood ng TV. So, nandun lang ako sa kusina. Hinihintay lang sila. Kasi wala kang choice eh. Hindi, inalis din ng Hong Kong government yung dating live out an option na kung saan pag wala kang sariling kwarto sa loob ng bahay ng amo mo, meron kayong pwede kang ikuha ng amo mo ng boarding house. Pero after 2000, tinanggal nila yung ganong klase ng arrangement at ginawa nilang lahat mandatory. Live-in. Talagang maghigpit talaga. No? Sa pagpatuloy po natin tanong, batay sa inyong pananaw, ano na yung kaibahan ng mga kababaihan noon at ngayon sa kasalukuyan, kababaihan? Ano po ang inyong pananaw? Sige, hindi naman ako mag-aano, no? Tawag dito. Pinaka-obvious na kaibahan ng mga kababaihan compare before. Syempre yung parang makikita mo ngayon, meron ng position sa government ang mga kababaihan, nakakalahok na sila sa election, kumbaga parang yung sa madaling salita, nagkakaroon na ng boses ang kababaihan sa lipunan, 'di ba? So yun naman yung mga pinaka-obvious na kaibahan kasi syempre dati nung panahon ng Kastila or yung mga panahon pa ng pagsakop sa atin, walang papel ang kababaihan, 'di ba? Diyan ka lang, tahimik ka, hindi ka pwedeng makilaho. So ngayon makikita mo na ang mga kababaihan sa iba't ibang mga larangan, 'di ba? May mga kababaihang lumalahok na rin mga kababaihang pulis. So sa lahat ng mga parang alam mo 'yon, sa society makikita mo na ang mga kababaihan. Tapos pinakaano pa parang in a way liberated na daw ang mga kababaihan. So yun naman yung mga obvious na mga tawag dito siguro kaibahan. Pero in terms kung paano titingnan ng lipunan ng mga kababaihan, actually walang nagbago. Kasi nananatili pa rin naman yung feudal patriarchal na sistema sa Pilipinas na kung saan ang babae itinatali sa tahanan or kailangan dahil babae ka, dapat sumunod ka sa padre de pamilya. 'Di ba? Baw ka lang ng baw, 'di ba? So kaya yung pinapalaganap din ng iba na kahit na hindi na maganda yung inyong pagsasama, manatili ka kasi pinagbuklod kayo ng Diyos. Ganun pa rin naman So parang in terms ng paano tinitingnan ng mga kababaihan, ano pa rin siya, nananatili pa rin yung feudal na pagtingin sa mga kababaihan. At syempre, mas lalong tumingkad yan doon sa yun nga kanina sinasabi ko yung labor export program ng government kung saan tinitingnan ng mga kababaihan as commodity. Di ba ganyan din naman dati? Di ba ibinibenta ang kanilang mga anak para sa lupa, 'di ba? Doon sa mga landlord. 'Di ba? So ngayon, nag-iba lang ang naging modern lang ang pagbebenta sa mga kababaihan. Pero yung pagtingin sa kanya, parang bibihira ka makarinig ng magdo-domestic na lalaki. 'Di ba? Kahit sa ang mga bansa na nag-o-open, pag domestic caregiver, ang hinahire nila hindi lalaki. 'Di ba? Ang hinahire nila babae kasi nga yung gawaing pangbahay ay sa lipunang patriarchal feudal ay siya, gawaing babae. So hindi pa rin at actually siguro yun ang kailangang maintindihan ng ating mga kababaihan na hindi pa rin talaga tayo nakakawala doon sa tanika lang yun. Na ang sinasabi nga din natin, kaya dito sa kampanyang 1 Billion Rising, talagang natin yan isa yan yung sa pagtataas ng kamulatan ng mga kababaihan. Baka kasi dahil may boses, halimbawa yung mga migrant workers natin, ang mga women migrants natin, dahil meron silang economic power, talaga namang meron silang say sa family. Pero tanggalan mo ng economic power ang mga kababaihang migrante. Pag wala ka ng trabaho, nasa Pilipinas ka lang, mawawalan, realidad yun 'di ba? So, kaya I think yung pagtataas pa ng kamulatan ng mga kababaihan para fully ka
makaalis doon sa pagkakulong sa iyo sa sa isang sistemang patriarkal, medyo marami pa tayong kailangang gawing tawag dito, pagmumulat, pag-oorganisa ng ating mga kababaihan. Hindi lamang sa Pilipinas, pero mas higit sa labas ng bansa, no? Kasi tendency kasi ng mga ngayon nga lang meron kaming mga tawag dito, mga cases na nang bababae na ang asawa sa Pilipinas, meron ng ibinahay. Pero para sa kanya, ang sinisisi niya pa rin, kasi wala ako dun eh. Wala ako dun physically. So kasalanan pa ng kababaihan na siya ang nasa labas ng bansa. 'Di ba? Dahil malayo siya. So tinatanggap yung mistress, tinatanggap yung ganong klase ng sitwasyon, no? Of course, maraming mga vocal ngayon na parang, ano na yan, wala nang martir sa panahon ngayon. Pero hindi yan totoo. Kasi experience natin sa ating mga miyembro, iyan ang isa sa kanilang pinoproblema. 'Di ba? Yung usaping pamilya at mostly usapin doon nga sa panloloko ng asawa na nagre-result na lang na tanggapin na lang nila. Kasi kasalanan naman kasi wala sila doon. Which is hindi 'yon ang usapin, 'di ba? So, I think yun ang pananaw ko bilang babae, no? Doon sa sitwasyon ng mga kababaihan noon at sa ngayon, nag-iba lang ng itsura. Parang mga presidente lang din yan, nag-iba ang mukha, pero parehas pa rin ang sistema, 'di ba? So it's the same. Okay At po. meron po yatang tanong sa ating mga live viewers, no? Okay, sige. Ano po ang naging aksyon ng Gabriela Hong Kong upang labanan ang anti-migranting patakaran maliban sa OBR? Ang Gabriela Hong Kong din ay kalahok siya doon sa mga alyansang tumututo, naglulunsad ng kampanya. Hindi lamang sa usapin ng mga kababaihan, pero yung usapin din ng mga migrants dito. No, meron kaming tinatawag na Hong Kong Sectoral Campaign at yung Philippine Sectoral Campaign. So, syempre, pag Hong Kong yan, di yung against modern day slavery kami, or yung itong recent, yung aming Fight COVID campaign o yung Fight Coronavirus, Fight the Overwork, Fight the Vulnerability, the Inequality, at saka yung discrimination. And kung sa Philippine sectoral naman yan, di syempre ang pinakamatingkad sa amin dito dahil marami ang Pilipino dito eh. Half ng population ng migrant workers dito, more than half actually, ng population ng mga migrante dito sa Hong Kong ay Pilipino. E di syempre yung state exaction, yung siguro kung hindi familiar yung ating mga kababayan dun sa state exaction, ito yung pangingikil ng gobyerno sa mga migrante sa iba't ibang mga forma. Mula sa usapin ng mga yung illegal collection ng mga recruitment agency, tapos yung mga mandatory fees, 'di ba? And then of course, yung neglect and abandonment at yung poor service ng ating government sa mga migrante dito. So actually, yan yung mga kampanyang inilulunsad natin. At tuwing 1 billion rising actually, isa yan sa ating inire-raise. Kasi kung meron mang pang-aabuso sa mga kababaihang migrante dito sa Hong Kong, 'di ba? Hindi lang sa physical, pero meron ding state kung tinatawag natin state abuse, 'di ba? Na ang tingin sa mga migrante ay gatasang baka na para bang dahil kumikita tayo ng dolyar, sige, o di bayaran nyo to, mandatory ito, mandatory ang PhilHealth, mandatory ang SS, at
parang nagtatailang ng pera ang tingin sa mga migrante, 'di ba? So isa ang Gabriela Hong Kong sa nagbibitbit ng mga kampanyang iyan. At dahil diyan, di syempre ang tatak natin ngayon terorista. Gano'n naman kasi ngayon no? Lahat ng mga medyo vocal sa kanyang advocacy at prinsipyo o yung tumutunggali sa mga maling polisiya ng government, tingin sa'yo, ano na yon, white and black, ang tingin sa'yo, terorista ka. Pero kahit na legal ka naman dito, parang pinalabnaw kasi yung ibig sabihin ng terorista 'di ba? Parang pag sinabi mo kasi terorista, may armas 'yan, nag-i-incite ng rebellion, 'di ba? Ganun. Ano naman ba ang hawak namin dito? Naghahatid ng Megaphone. lagim, di ba? Pag sinabing terorista, naghahatid ng Oo. lagim. Sa totoo lang, hindi rin naman nila ma-dislodge ang mga organization natin dito kasi rain or shine, tawag dito, during the pandemic at kahit wala pa yan sila dating Pangulong Duterte o ngayon kasalukuyang Marcos, Gabriela is always there na sa society. Actually, kilala tayo dito na pagdating sa serbisyo, mabilis ang tugon. Pagdating sa pagdi-deliver ng tulong sa ating mga kababayan, ay tawag dito yung hotline, totoong hotline. Kasi kahit middle of the night, ay pwede kang tawagan, on call ka, at may sasagot. Compare mo naman talaga dun sa hotline ng ating consulate dito. 'Di ba? Hotline, hot na yung mga tumatawag kasi walang sumasagot. So, yun ang papel ng Gabriela dito tagapukpok, ganun. Offline yata po, offline, hindi hotline, offline. Offline, tama, offline. Okay. Sige, napakaganda ng ating talakayan, no. So sa bahagi ng pagpatalakay niyo, napatunayan na ang mga kababayan yung kahalagahan ng kanyang papel na ginagampanan, no, maging sa kasaysayan sa kasalukuyan. Sa mga nagdaang taon, malaki rin yung naging pag-unlad, pag-usad ng mga kampanya dulot ng pakikibaka na nagkakaisang aksyon. Subalit sa kabila nito, sinasabi nga natin na nababakas pa rin yung pag-aabuso, panunupil at hindi pantay na pagtingin, no, sa kakayahan at abilidad ng mga kababayan. Nariyan pa rin yung diskriminasyon, pandarahas, yung nabanggit nyo nga, yung nag-uugat yung patriarkal na sistemang umiiral. Ano po ang inyong pananaw? Sa inyo pong pananaw, ano po ang narapat gawin ng mga kababayan para tuluyan na mawala ito? The ano o organize. Be organized. Tawag dito. Kasi through yung pagiging organized natin at paglahok sa movement, yun yung ating pinakamatibay na sandata para isulong yung kagalingan at karapatan ng mga kababaihan. Sabi ko nga kanina, ang movement o kalakhan ng mga migranteng Pilipino sa labas ng bansa ay kababaihan. So imaginein mo naman, kapag nanahimik ang mga kababaihan, wala, parang Walking Dead ang itsura ng buong mundo. 'Di ba? Tawag dito, mamamayani yung mga tawag dito, mga polisiya na hindi pabor sa mga kababaihan. Kaya naman talaga kaya naman galit na galit din talaga ang ating government sa mga Gabrielas Hindi lang mga sa Pilipinas, kahit sa labas ng bansa. Kung ma-red tag ang mga mass leader natin, ay ganun-ganun na lang. Kasi takot sila na pag namulat ang mga kababaihan, ay magkakaroon yan ng malakas na laban, malakas na tawag dito, pagkakaroon ng pagbabago. Kasi kalahati ng buong mundo ay kababaihan. Yun na lang. Parang kung dito yan, 95% kababaihan, sabihin mo na 5% mga kalalakihan. Imaginein mo pag ang maingay yung 5%, tapos yung 95% ay tahimik. So, 'di ba? Walang yun.
walang usad yun. Kahit pa siguro malalakas na megaphone ang hawak ng 5%, pero tahimik ang 95%, walang mangyayari. Pero napatunayan na rin kasi sa kasaysayan eh. 'Di ba? Sa kasaysayan natin eh. Dahil ang kababaihan naman kahit nung panahong Rebolusyong 1986 eh, 'di ba? Sino ang sumuporta sa ano sa pag-aaklas nung panahon nila Bonifacio? Hindi ba mga kababaihan? 'Di ba? Yung Gabriela tawag Silang. dito. Oh, yung kaya may Gabriela Silang, Lorena Barros. So, yan yung papel ng kababaihan. Kaya kailangan maging ano yun eh, itaas yung kamulatan ng ating mga kababaihan at ilagay na ang papel ng mga kababaihan ay hindi lamang nasa tahanan, kundi ang papel actually ng mga kababaihan ay nasa paglahok sa kilusan para abutin at kamtin yung pagbabagong panlipunan. Napakalaki ng papel sa bilang, 'di ba? Isa siya sa tinatawag nating puwersa para sa pagpapanalo doon sa pagsusulong natin ng karapatan at kagalingan ng ng mga Pilipino at ng buong daigdig actually. Okay. Maraming salamat po. Medyo napasarap ang aking talakay na extend na tayo. Ano po? Ang panghuli na lang po, mensahe at panawagan po ninyo sa ating mga taga-subaybay. Yes. Sheila. Panawagan natin sa ating mga taga-subaybay, magpalaganap actually wag itago yung tunay na mukha ng migrasyon. For sure, marami pa kayong mga kababayan, marami pa tayong mga kamag-anak, o baka nga tayo bilang mga nanay, 'di ba, yung ating mga anak magiging migrante yan sa susunod na panahon kasi hangga't hindi nasasagot yung suliranin sa ating bansa, yung kawalan ng trabaho na may nakabubuhay na sahod, magkakaroon ng mga migrante sa labas ng bansa. Kaya pa ang panawagan natin, i-ready din natin. Kailangan tayong tumulok doon sa pagtataas ng kamulatan ng ating mga pamilya, ng ating mga kababayan hinggil sa ano ba ang ating karapatan, ano ba ang ating sitwasyon sa labas ng bansa, at lumahok doon sa pagpapabago ng sitwasyon na yan. Kasi pag mananahimik tayo, impose lang talaga nila yung akala nila ay tawag dito, tama. But actually, yung akala nilang tama ay laging mali sa punto de vista ng ating mga migrante. Kaya lumahok sa mga organisasyon, no? Para magkaroon ka ng pamilya, no? Pamilyang gagabay sa iyo at pamilyang titindig sa iyo sa panahon na tawag dito, na nasa vulnerableng sitwasyon ka. Kasi nga pag nasa labas ka ng bansa, minsan ang tendency ng ating mga kababayan, pag hindi nila alam kung sino ang kanilang lalapitan, 'di ba? Wala silang malapitan. Di syempre dadanas talaga sila ng tawag dito, ng hindi magandang sitwasyon. So, pag lumabas tayo ng hanapin natin ang mga organisasyon natin at makilahok. No, hindi masama sabi nga natin, hindi naman masama ang magsalita. Mas nakakatakot yung pananahimik. Kasi yung pananahimik, alam mo na kung sino ang panalo. Ganyan. Kaya pag nanahimik ang mga migrante, ang mananalo, syempre ang gobyerno. 'Di ba? So, tawag dito, sabi nga, makibaka, wag matakot. Okay, very well said po. Maraming salamat, Ma'am Sheila, sa inyong pagpapaunlak na makasama namin kayo dito sa ating patutunan dito sa ugnayan sa Himpapawid. At sana sa mga susunod na mga makapiling muli namin kayo, no? Sure Lalo na po. sa pinakabaihan. So, Opo. maraming salamat po at yun po, gilong taga-subaybay, nakapanayam po natin ay si Ma'am Sheila Bonifacio ng chairperson ng Gabriela Hong Kong. Maraming salamat po. Ma'am Thank you Sheila. din po, Alex and G. Okay.